Ngayon mga kapatid, opo, bagamat yung iba nagtanggalan na ho ng kanilang mga post, no? The who are you? Sino i-text mga kababayan? Sinasabi ni Ted Filon. Yung iba nagtanggalan na ng post. Diba? Yung video ni mga kababayan, Diskaya kay Corina, tinanggal na. Burado. Meron po talagang ang kakapal. Tayo na magsabi. Ang kakapal ng mga pamumuka. May isang pamangkin ng congressman na kontraktor. Sino ito mga kababayan? Big congressman ha? Super big congressman na kontraktor mga kababayan. Ang kanyang pamangkin nagpi-flex ng yaman. Opo. Nagpo-post siya Sino? na, alam Sino niyo, yung kongresistang yan? Maganda ito sinakyan namin na private plane ngayon. Pangalanan na natin mga kababayan. Ang kongresistang tinutukoy nitong si Ted Filon, sa tingin natin base sa kanyang mga hints mga kababayan, si Zaldico. Ang pamangkin daw ni Zaldico. Dahil mayroong pamangkin si Zaldico mga kababayan ay nagpi-flex ng yaman at tugmang-tugma sa description ni Ted Filon. Kasi dati yung ginagamit namin ng family namin, maliit lang na private. Piniflex ang airplane mga kababayan na service nila. Pauwi lang ha. Pauwi lang sa kanilang lugar mga kababayan. Okay, ngayon, better na ito. Alam niyo ho yun? Pakita ko eto na. Makikita niyo ito sa social media mga kababayan. Clip lang ito ha. Ibalik natin kay Ted Filon mamaya. Pero ito yung sinasabi ni Ted Filon mga kababayan na nag-flex ng yaman. Pamangkin ng kongresista na isa ding kontratista mga kababayan. Nagpe-flex ng kanilang mamahaling mga eroplano. Guys, kung paano nagre-refuel yung plane. Ganyan pala daw. Actually pala pinapasok. Actually, first time ko ito makita guys. This is our current... May sariling eroplano mga kababayan. Laos ang Rolls Royce na may payong. Eto sa kanila mga kababayan, may sariling And alam niyo ba guys, mas gusto ko itong plane to kesa dun sa maliit na ginagamit. Pauwi lang ha. Siguro taga-Bicol ito mga kasi kababayan. This one is not super matagtag. Tapos may mga tables. Mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. Sa halip na mag-bus mga kababayan ha. Sa halip na mag-Land Cruiser. Sa halip na mag-Rolls Royce. Piniflex sila mga kababayan ang kanilang private plane. Na bago. Bago dahil dati daw mga kababayan hindi daw nila gusto. Mayroon pang seats sa likod. Ang daming seats. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito dalat. Basta mga kababayan, piniflex niya. Pauwi ata ito ng, saan ba itong, Mount Mayon? Sa Bicol. Sino bang taga Bicol? Ako Bicol. Basta pamangkin daw yan mga kababayan. Zaldico. Nagpi-flex mga kababayan. Ito, na-call out mga kababayan ni Ted Filon. Opo. Ito ho yung aking pinsan. Ito yung family ko. Meron pa siyang, dito, mas maganda to kasi may table. May table. Syempre, saan sila kakain? Ang sabi doon mga kababayan, saan kami kakain ng ham? Wow, hamon daw. Sige, lamon pa more. Pwede ka mag-wine, pwede ka mag-cheese. Pwede mag-wine, mag-cheese. Sa halip na sasakay ako ng Rolls Royce. Katsipan ang Rolls Royce. Dito na ako sa aeroplano. Alam nyo ba mga kababayan, na the mere fact na kahit ikaw bigyan ka ng eroplano na hindi mo gagamitin, wala kang piloto, ganyan, etc. The mere fact na bibigyan ka niyan, bangkarote ka na agad kung tagilid ang iyong bulsa mga kababayan dahil, ipaparada yan sa airport mga kababayan. At magkano ang bayad dyan sa airport pagparada lang sa eroplano? Ha? Bangkarote mo na mga kababayan. Ikakabangkarotin mo na. Ganyan sila kayaman. Not to mention, mayroon siguro silang sariling parkingan dyan sa airport mga kababayan. Mayroon sariling piloto. Mayroong sariling mekaniko. Maintenance ng eroplano mga kababayan. Hindi lang isa. Maraming eroplano. Pero kung inyong uusisain mga kababayan ang mga pinaggagawa pala. Ang daming anomalya sa kanilang gawaing construction, mga kababayan. Ang mga proyekto palyado. Okay lang sana kung hindi nandaya sa pag-construct ng kanilang mga project. Tawag dun sa feed mo, pag meron kang social media, kailangan aesthetic yung post mo. Wow. Okay. Mga social media influencer kung tawagin. Malamang
Binura na rin yan, mga kababayan. Papakita nila sa iyo yung lifestyle. Yung sinasabi mo na yan, gustong-gusto yan ng tao dati. Kaya lang ngayon, pinuputakte. Pinapalaman na may kaugnayan sa isang politiko na may sinasabing kaugnayan din sa flood control projects. Yung tatay ata nung nag-flex, mga kababayan, is kapatid ni Zaldico. Parang, basta hanapin nyo na lang. Si Ted Filon ang nagalit, mga kababayan, sa kanya. Kasi nga po, contractor yung kanyang kamag-anak. From aesthetic queen, naging mukha daw ng korupsyon. Yan ang sinasabi ngayon sa social media. Tapos meron ka pang post kung saan kang mga bansa na nagpupunta. Tapos binibilang mo pa kung pang ilang bansa yun. Pagkatapos, from head to toe, sasabihin mo ngayon, guys, this is Hermes. Guys, this is Chanel, Gucci, Prada. Tapos may amount. May amount pala. Nagpi-flex ng yaman, mga gamit, mga kababayan, mga bag na sobrang mahal. Sobrang mahal. Wala na silang paglagyan sa kanilang pera, mga kababayan. Kasi may magazine na gano'n, baby. Parang lifestyle magazine din kung saan yung mga sikat na artista nilalagay doon yung kanilang... Ano purpose niyan? Nag-flex ka, mga kababayan, ng ganyang mga pang-inggit sa pang-inggit sa iyong mga bashers? Pang-asar? O papakita na talagang successful na sila? Ganyan ba? And then what? Malamang sa malamang ang kanilang niyan, mga kababayan, pinapa-impresan yung people, yung tao na in the first place, mayroong disgusto sa kanila. Kasuotan at kung magkano. Sige. So mga kapatid, maliban po dito sa batang ito, mawalang galang lang po, no? Kasi hindi humalayo na mabuli siya nabuli na nga. Bakit mo kasi, kinontent na dialogue? Kasi nga naman po, mga kapatid, hindi ho natin itinutulak yan, ha? Kasi nga po, hindi tama yan. Pero ito yung nagiging daan ngayon para kaputaktiin ng kung ano-anong negative comments. Mayroon pong district engineer from the Visayas. Abay, ganun din po naman, yung kanyang post ay nasa first class yung upuan ng eroplano. Hindi pala yung business class. At may iniinom siya at nakadisplay yung kanyang mamahaling Louis Vuitton na bag. Grabe. Yan, bakit? Ewan lang natin, mga kababayan, no? Siguro mayroon talagang ganyan, na mahilig magyabang. Okay lang sana kung talaga. Walang kalansay, mga kababayan, tinatago. Nakuha mo ang mga bagay na yan dahil sa kurakutan, Diyos ko. Dahil sa pandaraya, kasakiman, mga kababayan. Cheating. Dapat sana'y gagawin mo ng tama. Mali ang ginawa mo. Pinipirahan mo lang. Nagpi-flex ka pa. Doon siya yung tatawa na yung Rome yun, sa Rome. Diba? Para bagang, ito ho yung mga tao na iisipin po natin, diba? Hindi ho ba kapag... Sabi nila, mga kababayan, inggit kayo, inggit lang kayo. Paano kami hindi maiinggit? Pera yan ng bayan. Nagtanda ko ba na kami sa babayad ng buwis? Pati na nga yung kahit ordinaryong tao, mga kababayan, na bumibili lang dyan sa Jollibee, ganyan. Mayroon 12% bat? Wala kang takas. And then sila, mga kababayan, nag-uumapaw na sa yaman, pero yun, supposedly, proyekto na kanilang ginawa. Substandard, Diyos ko. Magnanakaw ka. O magnanakaw yung mga magulang mo o ang uncle mo. Nahiya ka naman. Dapat medyo disimulado, tinatago mo. Hindi sa bansang ito, ipinapangalanda ka nila yung mga proud ang mga kawatan, mga buhaya, mga kurakot, mga kababayan. Ito na ba ngayon ang hinahayaan ng bayan na to? Sa bagong Pilipinas, ang magnanakaw ay nagpi-flex na. Payagan ba natin ito? At papayag ba tayo sa ganito? Hindi ba? Para bagang natural na ho sa atin yan Right? They flaunt it, no? Flaunt? Opo. Maliban dyan, yun pong mga engineers, no? Nasangkot dito sa flood control project. District engineers. Nakita mo naman ang mga suot nila. Ang mga relo, ang mga sapatos, ang mga... At yan, mga kababayan. Pati ang mga kongresista. Tingnan nyo, mga kababayan, mga kongresista. Yung kanilang mga kasuotan, mas mahal pa kaysa sa kanilang mga itsura. Ay, nako. Ang mga itsura, mga kababayan, kahit ibenta ng piso, hindi mabibenta. Kahit ibenta mo ng palugi.
Walang papansin mga kababayan, pero ang mga damit mga kababayan, ha? Wow! Ang mga bag, ang mga relos, ang mga burloloy. Nakakalula. Entire lifetime saving na ng ordinaryong Pilipino mga kababayan. Isang araw lang nila. Damit. Ang relo mga Magkano kapatid. pag sweldo ng district engineer? Pinakamura lang po mga kapatid yun ha. Na relo na kanyang bitbit. Wow, 12 pinakamura million pesos. Meron pa daw itong relo na 25 million. And they flaunt it. Relo na 25 million? Ano yan? Time machine? Okay lang mag-flex ng mga kababayan kung talagang pinaghirapan. Kahit pa siguro pinaghirapan mga kababayan. Ano? The fact that 25 million. It's just a watch that tells time. Tayo nga mga kababayan, paulit-ulit ng damit. Walang pake. Wala tayong pake. Paulit ang damit natin. Pero ang ganyan mga klaseng tao mga kababayan na nagpe-flex ng karangyaan galing pa sa hindi magandang paraan. Something is wrong. Nagpa-flaunt pa. Yun, may kautusan ng ating presidente. Lifestyle check. Ang daling sabihin. Ang sarap pakinggan. Ang sarap pakinggan. Tanong dito, paano yun? Paano? Gaano na naman po katagal yun? For so long. Mga kapatid, lifestyle check. Sinong gagawa? O yun nga. Sinong gagawa sa Sila lang din ang gagawa sa lifestyle check. Hindi po ba? Saan ka magsisimula? Sinong uunahin mo? Dapat unahin si BBM, no? I-audit niya si BBM. Hindi po ba? Napakadaling sabihin, life. Pati yung kanyang gabinete, mga kababayan. Yan talaga. Dahil matagal na yan na unang taon pa lang daw, mga kababayan, basta, yumaman na. Mayroon na nga daw mansion sa Forbes Park yung iba. Style check. Opo. Pero ngayon mga kapatid, 1 year pa lang? Meron na po talaga. Meron na po talagang identified. Halimbawa, yung madali na expose. Mayroon ng paper trail mga kababayan. Andyan na. Sino-sino yung involved sa flood control na iyan? Ni Senator Ping Lacson. At kahapon po sa interpellation ni Minority Leader Tito Soto kay Senator Ping, siyang una. Pinag-usapan na po nila ito Klaro, ika niya. Klarong ghost project. Okay. Wala nabayaran na. Isang kabilya, wala. Nabayaran na. Okay. Completed na rin sa papers. Identified. Sino district engineer? Identified. Paano na-release yung pera? Di dumaan doon sa paperworks ng merong project inspector. Sa DPWH. Merong evaluator. Merong kung sino-sino. Kasama identified mga kababayan. Mayroon na yung mga perma. And then what now? Nagba. Investigasyon pa rin. Hanggang ngayon mga kababayan, investigasyon, andyan na ang ebidensya sa kanyang mukha. Mga kapatid, yung COA. And of course, hindi marireach yan. Pati yung COA mga kababayan, panagutin bakit sa audit ng COA pumasa. Walang iniisang kabilya. Hindi ba na tumanggap ng mga dokumento? Meaning, identified na po nila lahat yung pong dinaanan ng proseso bago matanggap ng contractor yung pera na bayad ng gobyerno sa isang proyektong non-existent. Non-existent. So, paano yan? Huwag yung sabihin sinungaling si BBM. Ha? Na hindi totoong may ghost project. Ano yan? Ulol ba siya? Kung ganyan mga kababayan? Meron ba talaga o wala ghost project? Dahil kung meron mga kababayan, dapat nagkakasuhan na ngayon. Kung meron, tapos wala palang gagawin, puro na lang, sige, investigasyon hanggang makakalimutan. Walang silbi mga kababayan. Hintayin pa po natin sino. Hindi ba dapat po yung mga yan, ngayon pa lang po, pinagkakakasuhan na? At bilis-bilisan po yung due process ng ganun. Makakatakas na yan mga kababayan, makakatakas yan ang ilan. Ayan mga kapatid. Sorry po kasi talagang mapipikon ka dito po sa bakit hindi tayo mapipikon? Nasasayang ang pera natin. Nanonood ngayon na para bagang okay life. Sabi natin bakit mahirap ang Pilipinas? Yun pala mga kababayan, grabe. Number 1 reason, corruption. Corruption. I'll check, sige, gaano ho kabilis yan, gaano katagal yan?